Good day, everyone! Welcome to Group 2's podcast. Today, we're going to discuss about Charles Darwin's journey, not just as the scientist behind the evolution, but as a man struggling with his faith, family, and the weight of his creation. And today, we're gonna discuss the movie Creation. It was created in 2009, and together with my co-host, we will gonna delve further about it. Okay. I am Sophia. I am Gwen. I am Shirley. Angie and Greg. Hey. And I am Curly Ning. And we will gonna talk about the creation we will gonna talk about the creation of Charles Darwin. So first thing first, ano nga ba yung mga nalalaman natin about Charles Darwin, about his history, mental illnesses, and kung ano may mga naranasan niya, yun nga, history. So, history like... Actually, this movie, natako ang science versus religion. So, ano yung pananaw nyo about dun sa topic na yun, yung science versus religion? Kasi nagkaroon yung debate yun. So, ang nangyari kasi, parang si Charles Darwin is either namili sa wife niya or sa sarili niya, which is science, over religion niya. Kasi yung asawa niya is Religious. Religyosa. Kasi nga, yun nga. And aside from that, kaya din siya nag-struggles para i-publish yung origin of the species. Kasi ang dami niyang kinukonsider yung family relation niya sa pamilya, specifically kay Emma. Which is, during that time kasi, ang mga tao is napaka-religyoso compared sa pag-discover ng science. Kaya ang dami niyang na-experience bago natin makamit yung book niya ngayon na Origin of Species. So, basically, kasi kaya siya parang nag-hesitate yun. Dahil na, nagko-contradict yung mga na-observe niya, sa paniniwala, or yung sa religion. Kaya yun talaga, grabe yung hesitation niya kung ipapublish pa niya yun, ganun. Kayo, masasabi niyo doon? Very controversial kasi diba nga, science and religion. We all know that creations and evolution. Si Darwin ay nag-stick siya sa evolution, and yung family naman niya, more on sa creation. So, ang masasabi ko lang ay, kahit na gano'n, si Darwin, diba yung faith pa rin niya, kahit masasabi, nandun pa rin kasi isang alang pa rin niya yung kanyang asawa. Sabihin, to be in short, si Darwin ay isang naturalist, which is best known na naniniwala siya either sa God or sa science, which is science over God and God over science. Kasi yun nga, parang mas naniniwala siya sa natural selection. Yun yung kesa sa divine creation. Natural selection yung... that time, when it comes to evolution, kung natatandaan nyo, pumunta siya sa London Zoo, kung saan inobserbahan niya si Jenny, yung the way she interacts, kung ano yung mga morphology, kung matatandaan nyo, hinawakan ni Charles Darwin yung kamay ni Jenny, kung saan nasabi niya na yung orangutan, si Jenny, ay may similarities sa human. And aside from that, nung bata pa si Annie, inobserbahan na niya na yung sa pagkapit pa lang ni Annie ng kamay, na meron, yung lakas, may lakas si Jenny, ay si Annie, which is similarity to Jenny. So, may tanong ko. So, how this movie relates to connects to comparative anatomy? Paano natin siya Like the word comparative, which is the comparison of two species to another. Basically, yes. This is the comparison of two species, which is compare niya yung anak niya, which is si Annie, saka si Jenny, which is yung orangutang na hinuli. Yes. Yun. And based on my observation, yun nga, parang nakaka-develop yung recent discussion of homologous structure. Yung same structure but different function. Yun yung natakal based dun sa pag-compare nga kaya sa anak niya. Tapos dun kay Jack. Regards naman
naman dun sa panggagamot. Dun sa panggagamot niya, kung makikita niyo dun sa Hydrotherapy. hydrotherapy, yung kung saan binubuhos sa katawan nila yung tubig. Kasi yun yung reseta tama ba? Gamot. Yung gamot yun, Medication. medication nila that time. Kung sa modern natin ngayon, makikita na parang ang harsh naman nung way, oo. Ibabagsakan ka ng mga Napaka-cruel naman dami. nung dami ng tubig na bago sa oo. Saka, wala silang pinipiling tao kung kahit bata ka, kung ano, pero rin yung pressure niya. Oo. Kaya sa kita rin sa Kaya pagbagsak. hindi rin nakayanin ni Anne. Oo, yung hirap ni Annie habang nire-receive yung bagsak ng tubig. Pressure talaga. Hindi nila nitatansya yun. Halimbawa, bata ka, tapos matanda ka. Hindi nila nitatansya kung gaano kadami. Parang yung pressure dun sa matanda, pressure dun sa bata. So, it's so cruel. Tingnan mo. So, tanong ako, about sa medication ni Darwin and kay Annie. So, okay lang ba naresetahan sila ng mga ganun? Well, kung sa modern natin, sa akin, hindi. Kasi di ba, ang dami na nating way. Oo. Ang dami na nating way compared sa panahon ni Charles Darwin, which is, mas naniniwala sila sa anumang Diyos na kapag ganito ang gagawin nila, gagaling sila. Unlike dito sa atin, na kapag nagpunta tayo sa doktor or nagpatingin tayo, ang dami may mga therapies na using machineries, may mga medicine na binibigay sa atin, which is yung iniinom, ganun. Pero hindi pa rin kasi improving that time, Kaya which is talagang mahirap. acceptable. Tama, yun nga, is yung about sa patungkol sa sakit ni Darwin, which is yung medyo katulad kahawig nung kay Annie, which is, Kasi yun nga, nga, kasi yung kay Charles Darwin is more in stomach, stress, anxiety, and depression. Yun ang naranasan ni Annie. Pero sa stomach, din naranasan ni Annie. Ang tinitake ni Charles Darwin is CBS. Kalimutan ko kung anong tawag sa CBS na yun. Pero isa siyang medicine or isang medical liquid na in-intake ni Darwin para yung acid niya sa tiyan is hindi kasi nung mag-reflux. Yun, sa niya, about sa... To think about it, na kahit anong daming struggles niya, kahit andun na, almost there na siya para i-publish yung book. Andun pa din yung pananalig niya na, at saka yung respeto niya sa religion, specifically dun sa asawa niya. Kasi, Christian pa rin siya. Oo. Kahit ganun. Namatay nga si John Paul na Christian pa rin siya. Oo. Kasi yun nga, Nakaisa pa, diba? That time Yung kay Annie. Lumapit pa rin siya. Lumapit pa rin siya sa... Dasal pa nga siya eh. Pero yun nga, basically, yung movie, The Creation, 2009, ay, it tackles about Christy while working on his book, on this origin of species, natakal yung sa mental state niya, yung kung saan malaking epekto yung pagkawala ng anak si Annie. Tsaka yung relationship niya. Tama siya yan, Asawa niya. Nag-halusin yung kapatid. Nag-halusin. Kasi nagkaroon din siya ng hallucination. Kasi But, yun nga, malaking factor yung pagkawala ni Annie. Like, parang kung saan Kaya sabi nga doon nung anak niya, nung namatay daw si Annie, parang hindi na din natutunan ni Charles Darwin na magmahal. Sabi nung anak niya. Tapos nalulong na siya, science, ganito ganyan, hindi niya naintindihan yung mga anak niya. But to think about it, dun sa hallucination, masasabi niyo bang advantage din yun para ma-publish na yung origin? Kasi nga, di ba, yung origin of species. Kasi nga, di ba, nagpapakita sa kanya si Annie, nakakausap yung si Annie. Which is, nag-a-advise si Annie, kine-question yung tatay niya na bakit hindi mo i-publish. Kung ano yung theory. Sabi nga ni Annie dun eh, it's just a theory. Anong mali dun? Di ba? Sabi nga. Yeah, malaking impact din talaga yung pagkausap niya kay Annie. Para malinawan. Ginagawa niya yung parang nagpupush sa kanya na yung ganun. Pero may downside lang talaga. Gawa ng, syempre, laling anak mo. Na-trigger. Oo, tapos na, Pero hindi napapakawalan. hindi mo mapakawalan yung bagay na nawala. Kung when it comes to religion, na kapag lumako na, pakawalan mo. Since nga yun is nag-hallucinate si Charles Darwin, which is, si Annie kasi pinakapaborit niyang anak. Kasi doon na nagsimula sa kanya.
Kaya ano pala, sinabihan pa ni Emma na ano ba yan yung anak natin, ano ba yung Ano ba? tamang Species ba yan? Oo. Species na ba? oo. Species di ba? Experiment. Parang kumbaga yung parang sa mga anak niya, si Annie yung yung pinakang nakakaintindi sa kanya. Pati parang siya yung nakakalagit sa Oo, bata. nakakaya. Pero siguro kung buhay talaga sila, siguro legend rin siya. Oo. Matalino kasi. Alam ka naman eh. Parang susunod siya sa yapak ni Isipin mo, nakaka-question niya yung tatay niya na yun nga, about sa theories, bakit di mo lang i-publish, ay theory lang naman yan. Di ba? Yun nga. So kung buhay pa siya, siguro mag-i-stick pa rin talaga yung dalawa sa science. Pero, syempre may anak sila, which is si Annie. Si Emma, syempre makakaintindi lalo. Talaga ipupush nila yun. Or sa possibility na gano'n. Pero yung respect niya talaga kay Emma, napaka Angas. Oo, angas. Ang angas talaga ng respeto niya kay Emma. Biruin ka ng 250 pages of Origin of Species. Sinulat niya yun, but before niya i-publish, pinagkatiwala mo niya kay Kasi Emma. yung sagot. Oo. Ikaw yung magdedesisyon kung ipapublish ito o hindi. And Parang doon talaga niya oo. Sa kanya ka depende. nakapag-retire ko nga siya eh. Nakapag-retire ko siya. Ah, After niya masulat yung origin. parang last book, diba? nag-retire muna siya bago siya mamatay. Siguro ay para na lang sa mga anak niya. Kasi di ba may scene doon, yung kabanding niya yung mga anak niya. Oo, dun sa may part na Oo, nag-start yung hinihiling ng mga anak niya na gusto daw nila marinig yung real story, hindi yung dahil lang sa librong Ano yung kabuong storya ng libro? Hindi dahil lang doon. So, anong the creation talks about Charles Darwin journey, yung about sa both sides ng science and religion. science and religion. Kung saan like nag-hesitate siya kasi contradicting yung issue about sa science and religion. And in publishing the origin of species, parang yung about sa religion is masasagasaan talaga. Napaka-conflict talaga na kapag pinipilit ng isang tao na about sa creation ng God or sa evolution by science, talagang magtatalo-talo. Walang which is ang ano lang talaga natin is maging maintain tayo. Naturally, respect the both sides. So, Okay, let's be neutral which moves. yeah. And second one is about mental state. Mental state in Charles Darwin while working on the origin of species. Dun sa mental state niya, pinakita dito sa movie na hindi lang basta scientist si Charles Darwin. Tao din siya. Marami din siyang struggles. Including doon sa faith niya, sa family, yung nagkaroon ng lumot, especially doon sa asawa niya, ganun. At yun nga, pinakita yung other side, or yung other side ni Charles Darwin, kung saan hindi siya yung malakas na matalino na scientist, hindi may kahinaan din siya. And the same din, Aso? isa pa din yung pinangaan Then ay about sa the battle between religion and science. Then second is yung sa mental illnesses ng dalawa, which is si Charles Darwin and si Annie, yung kanyang anak. So the last one is the pag-publish ng Yung struggle, yung weight na naramdaman niya. tsaka how they cope. Yeah. Which is napaka-laking advantage ni Emma para maano yung condition ni Charles Darwin. Hindi maniwala, pinsan niya, alam niya. Pinakasal. Galing Normal. Oo. Normal First naman. class. Normal na yung that time. Ngayon ay parang Paniniwala natin whether it's creation or evolution, ang mahalaga, wala tayong naapektuhan. Wala tayong Naapakan. Kanya-kanya naman tayong paniniwala, point of view. Respect. Yes, respect. So this concludes the podcast. end of our podcast. The story, the journey of Charles Darwin
2009, Dr. Asian. And if you have Any question? no question, Oh, yeah. No question. Bawal ang question. No question na. if you have any, Walang correction? Any correction or... ano to? Any, ano? Oh, criticism, comments about Charles Darwin journey. Kung may mga alam kayo, pwede nyong Pwede yung i-alter na. Comment down below, pwede nyong i-correct or mali, or may mali kaming sabi. Click the link below. Select the yellow basket. Ayan. Nag-check out the yellow basket. Kaya Next podcast. Bye guys. See you. Bye!